Hipag na si Ate Jovi at Ate Lita po ay nasaksihan ng kanilang mga kapitbahay at kung papaanong humantong po ito sa tapunan nga daw ng basura at kung papaanong sila pong dalawa ay nagkasuguran at nagsumbatan. So nakita mo talaga, Aling Girlie, na si Ate Jovi ang sumugod. Opo. Pinigilan mo sila? Hindi ko pa sila... Inawat mo? Opo, inawat po. Pero hindi sila maawat eh. Kasi nag-ano... Alam mo ba kung anong dahilan kung bakit inaaway ni Aling Jovi si Aling Lita? Pagkakaalam ko po nung time na yun doon po sa kuryente. So talagang galit na galit si Ate Jovi. Anong alam mong pagkakautang no ni Aling Lita? Eh kasi ang sabi nitong si Ate Lita, problema nga daw siya kasi sa umaga wala silang ilaw. Tapos paggabi yun nagkakaroon ng aga-agang pinapatay na Ate Jovi. Ang problema naman po kasi kay Ate Jovi, pag naniningil, hindi niya sabihin ng maayos kay Ate Lita eh. Ikukwento pa niya sa iba. Eh di sana kung idiretso na yung kay Ate Lita, hindi yung... So parang ang lumalabas, kumakalat pa dun sa lugar ninyo na may pagkakautang si Aling Lita, imbis na si Ate Jovi, kinausap na lang si Aling Lita. Nakakahiya nga naman yun. At yun ang sinasabi ni Aling Lita na ikinasasama ng loob niya. Nalaman mo ba kung nagbayad si Aling Lita? Opo, kasi nung minsan po humiram sa akin ng pambayad ng dahi kulang daw yung pera. Magkano niya, pong hiniram sa inyo? Sa kuryente, 300 po. Para nga daw ibayad kay Aling Jovi. Yun lang po ba ang unang pagkakataon na nakita ninyo na sinugod ni Aling Jovi si Aling Lita? Yun lang po. Tsaka nung time po na nakautang siya sa lending, alam ko po yun. Eh, time po na yun, magbabayad po kasi siya ng tuition fee ng anak niya. Kaya yung pambayad sa kuryente parang kulang. Bukod po doon, ano pang sinasabi ni Aling Lita ng mga sama ng loob niya? Yun po yun lang po sa ila, parang hindi daw naawa si Ate Yubi kasi nga umaga pinapatay, wala nga ilaw. Tapos ang agang pinapatay, pag madaling araw, patay na. Yun ang lagi yung sinasabi. Gano'n na po ba kayo katagal na magkakapitbahay? 7 years na po. 7 years. Ayon dun sa napag-alaman din namin, Aling Lita, kayo po ay may tricycle noong araw. Ano po ang nangyari? Sinadaanan po kami ng road widening, nagkabaon ako sa utang, naibenta ko po yung tricycle. Tapos po na yung aming tindahan, yung karinderya ko po, naubos din sa pagkain ko sa mga anak ko. So nung nagta-tricycle po kayo noon, ang inyo po bang kapatid, may tricycle na nung panahon na yun? Kami lang po. Kayo lang. Pwede makasagot. May owner pa nga kami noon, 2 tricycle namin noon. Tricycle tinatanong. May tricycle at may owner pa rin. May tricycle at may owner po kayo. So yun po ang pinagkakakitaan ng asawa ninyo. Hindi, nagtatrabaho ang asawa ko noon. Yung tricycle na Tricycle lang, tatrabaho siya. Pinampakasada lang namin sa iba. Walang tricycle, trabaho lang yan siya. So ang nangyari po noon ay naibenta nga po ninyo ang tricycle at yung inyong karinderya. Nandyan pa rin po ba o sarado na? Napapalitan po yun ng kariton ng banana Q. Oho, so naglalako na lang kayo. Pinagawa ko yun ng mga kaibigan ko, pinagtulong-tulungan nila dahil naawa sa akin. Pati karpintero, walang bayad, pati hanggang sa mutang. Nasaan po ang asawa ninyo? Sa kahirapan ng buhay, tsaka sa umuwi po ng probinsya, na-stroke po siya. Tapos hindi ko na naintindi kasi sabi ng kapatid, yung half body po niya. Oho. So hindi na kayo nag-uusap? Hindi na rin po kayo nagkikita? Yung kanyang mga kapatid, yan ang sumusuporta sa akin. Oo. Minsan noon, nahiya na rin ako Kasi, 4 ang anak ko, tapos... May sakit pa yung kapatid nila? Minsan po, mahina talaga yung tinda. Naglalako ako kahit umuulan. Oo. Naglalako po akong banana kayo para may pagkain. Anak ko. Minsan po hindi ako makabayad ng bigas. Dahil nga po kulang kasi kukunin yung aming pamasahe na anak, baon, 2 high school, 2 college. Yung college ko po, salamat lang ako dahil hindi ko lahat na magbabayaran sa school. Yung kapatid ko pong dalaga, ang tumutulong doon ng pamasahe, pero scholar po siya. Kaya po pinagsikapan ko dahil wala naman po akong ibang may bibigay na kayamanan sa aking mga anak. Yung pag-aaral lang. Sa nakakala ko maintindihan niya ako ni Job, hindi po. Kasi po nung nagsasama pa kami ng asawa ko, sila ko din naging dahilan na muntik mamatay ang asawa ko dahil sinumpak ko niya yung kapatid ko kung mga asawa ni Joby, sinumpak ko yun. Pero po... Sino po ang nagsumpak? Yung asawa po niya, yung kapatid ko, asawa niya. Si Noel. Opo. Kahit 5 duling po, hindi niya ako tinulungan. Ang kapal naman ang mukha mo, pina-hospital namin yun. Wala. Dahil sa kasalanan mo, dahil sa bunganga mo, May kaya ginagawa ng PhilHealth po. kapatid May mo yun.
Tumahimik ka muna! Ang pilit na Sinungaling ka! Ang Asawa mo nasa Malabon! Nagtatastan! Sinungaling! Si Bingbing! Napagkasinungaling mo! Si Bingbing! Si Bingbing! Napagkasinungaling ka! Ang asawa mo, buhay na buhay! Hindi, buhay yun! Sustentuhan mo pa nga, di ba? Ako ang sustento! Sos! Tumigil ka! Sinungaling ka! Kaya pala, ano sabi sa akin ni Bibot? Ano sabi? Sinungaling ka, Binigyan ko ng 300! Bakit po kayo naiiyak, Aling Girly? Sandali lang. Ikaw! Bakit po kayo naiiyak, Aling Naawa Girly? po ako sa sitwasyon ni Atinita. Kasi po, siya lang po yung naghanap buhay para sa kanila. Pero bakit po ang sinasabi ni Aling Jovi, yung asawa niya ay buhay na buhay at nasa Malabon, nagtatricycle? Ano pa ang gusto mo? Sinabi ng anak mo! Ano sinungaling? Ang anak mo sinungaling? Hindi, talaga. Nagpupunta nga kayo doon eh! Hindi pupunta. Napagkasinungaling mo anak mo! Sinundan. Tumigil ka! Sinungaling ka, Napagkasinungaling mo! Pag nagkapera ka, nandun ka sa asawa mo! Sos! Tumigil ka! Kaya ano wala nangyayari sa buhay mo! Pero Ate Jovi, ano naman ho ang pakialam niyo na doon? Correct! Wala na nga po akong pakialam doon. Kaya lang napagkasinungaling niya, Okay ka, magpapatotoo lang siya. sinungaling. Intindihin mo rin kasi sinungaling mo, kasinungaling ako. Ang Magipag po ay dadaan sa isang masinsinang counseling upang mas maunawaan po nila at mapag-usapan po ang problemang kanila pong pinagdadaanan. Parang na, ano po ako, sabi ko kasi, nasa gitna ako eh. Asawa ko yun, kapatid ko yung asawa niya. So doon, nagdalawang isip po ako, pero pinablatter po namin yan. Kasi dalawa ko kasi ang tinama, isang gwardiya at saka yung asawa ko. Hanggang ngayon, nandun yung sumbat sa akin, asawa ko. Siguro kaya rin siya lumayo sa akin. Dahil every time na nararamdaman niya, turat-turat po kasi ano po yun eh, yung homemade. Nandun po ako nun. Ilang tama ba? Bali, ano po eh, swak kasi. May impact na nung nandun sa pumunta sa gwardiya na nandito sa puso niya yung pinaka... Siyang tapos dalawa sila, isang bala, tapos dumapli, Opo, bali lusot? yung ano niya po, lumusot doon sa kabila. Dito Kaya sa ang gwardiya. natamaan yung guardia. Gwardiya po, pumasok dito sa ano. Ang inuna po nilang anuhan, yung gwardiya. Sabagay, yung kapatid ko nang pumastos doon. Ang sinasama ng loob ko, pinabayaan nila kami sa ospital. Aling Jovi, Aling Lita, meron pa rin pong mensahe ang ating pong trio tagapayo para po sa inyong lahat. Pakinggan lang po natin si Attorney Acosta. Tinanong ko si Aling Lolita kanina na kung kayo po ba'y magpapatawad, ay mayroon po bang kondisyon? Ang sabi niya, hindi. So, dito sa pag-amin na ito ni Aling Lolita, nakikita ko yung kababaan ng kanyang kalooban. Bagaman may sakit at kirot na naiwan pa rin sa kanyang puso, dahil nga sa pangyayari sa kanyang asawa, nakikita kong handa siyang magpatawad na walang kondisyon. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Dr. Camille? Yung ginagawa niyo kanina, na talagang sumbatan niyo at saka sabihin niyo yung asaran na at iringan, hindi niyo ho ba naiisip na ang talagang kinakalaban niyo ay ang pangalan po ng inyong asawa ay nakataya rito? Ang reputasyon po ng pamilya po ng inyong asawa. Nung nagsasalita nga kanina si Aling Lita na sinabi niya na ang nakabaril po sa kanyang asawa ay ang inyong asawa na kapatid niya. The mere fact po na hindi sila nagdemanda ay isa na hong pamamaraan para sabihin na nagpatawad na ho si Aling Lita sa inyo. Kaya sana ho maintindihan nyo na dito sa face-to-face ang talagang gusto po namin ay talaga hong magkabati po kayo. Dahil kasi yun nga po ang hangarin nyo eh. Kaya lang wag nyong bibigyan ng kondisyon ang pagbabati nyo. Yun lang po ang aking gusto. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Reverend Sunny? Tanungin niyo ang sarili. Ang pagpapatawad ba ay hanggang sasabihin na lang, I forgive you. Wala na tayong alitan. Pero ganun pa rin ang iyong pag-uugali, ganun pa rin ang nilalaman ng iyong puso. So ano po ang diwa ng pagpapatawad? Ang diwa po ng pagpapatawad po ay nag-uumpisa kung isang tao ay marunong magpakumbaba. Marunong tumanggap sa kaniyang kahinaan. That's the first step of conversion. Yan pang unang hakbang ng pagbabago kung ang isang tao'y tinatanggap niya ang kaniyang kahinaan. So yan po ang pagpapatawad, darating sa bawat isa ang pagpapatawad kung magbabago rin kayo sa inyong ugali. Kaya huwag niyong hayaang